Lumabas sa pinakabagong Pulse Asia survey na bumagsak daw ang approval ratings ni Pangulong Bongbong Marcos by 15 points. Mula sa 80% noong Hunyo, bumaba ito sa 65% nitong Setyembre ngayong taon. Kaugnay niyan, magkakasama natin si Pulse Asia President Ronald Holmes. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali, Cheryl. Opo. Sir, kailan po, lumabas na ba o ilalabas pa lang ng Pulse Asia ito pong huling resulta po sa ratings ni Pangulong Bongbong Marcos? Oo, kakalabas lang namin na itong survey na sinagawa namin itong September 10 hanggang 14. Ito yung pangkaraniwang ulat ng bayan namin na quarterly survey. At ito pong huling survey, ang laki po ng binagsak by 15 points, Sir Ronald. Ano po yung mga issues na tingin nyo naka-apekto dahil ginawa nga po ito between September 10 to 14? Well, ang pinakmalaking issue dyan talaga ay yung patuloy ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. May kakapusan ka na ng bigas, bagamat nagtakda ng ceiling sa presyo ng bigas, ay patuloy nung mga nakaraang buwan ay medyo tumataas to. Ganun rin yung pagtaas ng gasolina at iba pang mga pangunahing bilihin. So, yun yung naganap nitong mga nakaraang quarter na maaari nakaapekto sa approval ng nakakataas na opisyal. Yung pong latest na Pulse Asia survey ay approval and trust ratings po ba ito at hindi lamang po kay Pangulong Bongbong Marcos? Itong nilabas namin ay yung approval at trust rating ng 5 pinakamataas na opisyal sa ating bansa. Kasama ang Pangulo, ang Vice Presidente, ang Presidente Senado, ang tagapagsalita ng mababang kapulungan at ang Chief Justice ng Supreme Court. Sir Ronald, pwede po bang makuha namin ng numero dito po sa 5 ito? Ang approval ni Pangulong, ang dalawang medyo may mayoryang approval ay si Pangulong Marcos, 65, at si Vice President Sara Duterte at 73. Yung tatlo pang opisyal ay kalahati ng mga Pilipino ay approved kay Senate President Zubiri. Halos mas malaki yung undecided kay Speaker Romualdez at kay Chief Justice Gesmundo. Kung ikukumpara natin doon sa kanilang approval at disapproval. Yung pinakamalaking grupo na sa kay Speaker at kay Chief Justice ay undecided. 44% yung indecision kay Speaker Romualdez at 50% yung kay undecided yung kay Chief Justice Gesmundo. Yun pong kay PBBM ay from 80% down to 65%. So that's 50 points po ang ibinaba niya. Yung pong kay VP Sara, Sir Ronald? 11 percentage points yung binaba niya, simulang 84 hanggang 73. Karamihan ay bumaba. Yung kay Senate President Zubiri ay bumaba ng 6 percentage points. Yung kay Speaker Romualdez from 52 naging 41 at yung kay Chief Justice Gesmundo from 44 naging 34. Karaniwan naman lumilipat sila sa indecision. Ang medyo may malaki lang pagbabago sa disapproval, yung dati-dati single digit lang yung kay President Marcos, umakyat siya sa low double digit from 4% disapproving to 10% disapproving. Okay. Pag po ganito na sa bahagi po ng isang administrasyon, normal po ba na ganito talaga? Yung trend po, bumababa na? Well, normal, pero kadalasan batay yan sa mga nagaganap, no? O mga kaganapan. Kasi mga nakaraang administrasyon, particular doon sa administrasyon ng yumaong Presidente Noynoy Aquino at saka ni President Duterte, medyo nananatili pa rin yung level ng pag-approve o pagtitiwala sa kanila, no? Sa panahon na ito. Kasi nakatagpas lang ng 1 taon eh. Pero kung merong mga kaganapan katulad nitong kagipitan sa ekonomiya, dala ng mataas sa presyo mga bilihin, ito yung nakaka-impluensya sa opinyon ng publiko tungkol sa pagganap ng tungkulin ng mga pambansang opisyal. Kumbaga kay ano po ito, yung mga issue nitong September 10 to 14 talagang malapit po sa sikmura po ni Juan de la Cruz.
Oo, talagang sa aming ang matagalang survey, nangunguna yan mataas na presyo mga bilihin. At kung ito hindi natutugunan kagad, ay maaring makaapekto sa talagang pagtatasa ng mga mamamayan ng ang sinasagawang trabaho ng mga nanunungkulan. Yun pong 4% up to 10% disapproving ay ito po ba rin ay kung pagbabatean natin yung iba't ibang administrasyon, iba't ibang pangulong nagdaan ay malaki din po ang itinaas nito? From survey to survey, borderline significant siya, Sheryl. Aha. Although mababa pa rin siya, no? Isa sa 10 Pilipino ang hindi nagugustuhan yung pagganap ng tungkulin ng presidente. Pero mababa pa rin yan. Siguro ang dapat nilang gawin na iwasan pang lalo pang bumabayaan. Meron tayong mga nakaraang mga presidente na mas mataas yung kanilang disapproval. Tatanda ko si dating Presidente Glory Macapagal-Arroyo, medyo isa sa 3 ay disapproving sa kanya, no, sa isang punto ng kanyang administrasyon. So, hindi natin alam kung anong kagalawan yan, pero maaring siya'y manatili sa mababang double digit, maaring rin siyang tumaas, depende sa pananaw ng mamamayan tungkol sa kung anong kanilang ginagawa, kung sapat o hindi sapat. At saka, Sir Ronald, more than yung mga performances ng iba't ibang administrasyon, it's more of kung saan, gaano sila kataas nagsimula. Oo. Although talagang mataas yan, no? At saka pag tingnan natin, hindi lang mataas yung pinagsimulan nilang approval, kundi siyang pinakamalaki yung nakuhang boto, no, sa pagkatapos ng political transition 1986. So expectasyon, lalo na may pangako siya na ibababa niya ang presyo ng bigas ng 20 piso. Yung price ceiling nga ay doble ng kanyang sinasabing o pinangakong presyo ng bigas. So maraming dahilan kung bakit mataas yung presyo, pero kinakailangan talaga gampanan. Kasama na rito yung pagban ng export ng ibang bansa ng kanilang sariling produksyon ng bigas. Ano ang implikasyon o pinakikita nito? Because it's not just PBBM ang bumaba by 15 points. Yun nga po sabi nyo kay VP, 11%. Lahat sila actually bumaba. Senate President by 6, and then si Speaker at saka si CJ. Oo, ibig sabihin parang medyo hindi ganun kalaki ang appreciation ngayon. Medyo lahat napupull down sila ng kalagayan sa ekonomiya. Bagamat yung iba naman ay walang kinalaman rito. Pero ganun maaring ang pananaw ng mamamayan ay sa kabuuan ng gobyerno, ano ba ang kanilang ginagawa. Pero doon naman sa kay CJ at sa Supreme Court, mas malaki yung ambivalence Mas malaki yung indecision. Siguro pamantayan na rin dyan, hindi masyado naintindihan kung ano, o hindi masyado nasusundan kung ano ginagawa ng judikatura. Sir Ronald, saang lugar po ang pinakatalagang bumagsak po ang kanilang approval and trust ratings? Yung kay PBBM sa kalahatan, lahat halos ng lugar pagtingnan natin, simula sa NCR, Balance of Luzon, Visayas and Mindanao, all significant decline, pati across socioeconomic classes. Yung Class E nga ng 15% ng population, bumaba siya from 82, small majority na lang, 53 na lang yung approving sa kanya. Wow. So across socioeconomic classes and across subnational areas in the survey. Yung kay VP Sara po? Yung kay VP Sara, ganun rin, bagamat yung kanyang pagbaba sa Visayas at Mindanao ay hindi ganun kalaki. No? Yung kanyang approval, bumaba lang ng 5 points sa Visayas at 9 points sa Mindanao. Ito naman kadalasan nakikita natin, no? Yung Vice Presidente hindi masyadong bumababa, ang pinapanagot ay yung Presidente. Marami tayong pagkakataon na nakita natin yung Vice Presidente mas matagal na nanatiling kanyang approval kaysa dun sa Pangulo. Alright, marami pong salamat sa inyo pong oras. Thank you for the details. Pulse Asia President Ronald Holmes.
Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.